So ito po yung bagong card ko guys, kakarating pa lang po ito ngayon. Kailangan daw siyang papalitan ng bago guys dahil may mga unauthorized transactions na nakapasok. Ito po yung lumang card ko guys at ito po yung bago na kakarating pa lang po ngayon. Nakakatakot na po siyang gamitin guys, hindi ko na po ito i-activate at hindi ko na rin ito gagamitin pa. Kapag i-activate ko na naman ito, baka gagamitin na naman ng iba. Nakakadismaya na po. Magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa mga home credit card holders po dyan, guys, nakaranas din po ba kayo ng mga unauthorized transactions? Nako, yan po ang babagi ko sa inyo ngayon for today's video. Sa mga bago pa lang pong gumamit nitong home credit card at sa mga may balak pa pong mag-apply nito, para sa akin, okay naman po siya guys. Wala po siyang interest kapag i-fully paid natin sa isang buwan. Kaya lang po, maging alerto lang po tayo sa paggamit nito guys. Sa Atomic Card ay naranasan ko ang mga suspicious transactions. Meron din pala dito sa home credit card at mas malala pa po guys. Buti na lang, naging maingat na po ako. Dahil kung hindi, ubos na naman ang credit limit ko na hindi ko alam kung sino ang gumamit nito. Mag 2 months pa lang po itong home credit card sa akin guys. Hindi pala secured ang paggamit nito. Kulang po ang security nila guys. Hindi naman sa naninira ako ha. Naranasan ko po talaga. Nakailang loans na po ako dito sa home credit guys. Naging product loan man at cash loan. Dito lang po ako talaga sa home credit card nila na dismaya. May 5 credit cards na po ako guys. Sa BPI, Union Bank, Security Bank, Atomic Card, at itong home credit card. Sa Atomic Card lang po talaga at home credit card ako nakaranas ng mga unauthorized transactions. Sundan nyo lang po tapusin ang video ito guys dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano ito nangyari. Ipapakita ko rin po sa inyo kung paano ko po nalaman na may mga unauthorized transactions na po sa aking home credit card. At tuturuan ko rin po kayo kung ano ang mga dapat gawin kung mangyari din ito sa inyo. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews na i-upload sa aking channel. So, let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, nangyari po ito sa akin guys noong May 27 ng umaga na may mga unauthorized transactions na pumasok sa aking home credit card account. Nung pagising ko sa umaga guys, pag-check ko po sa aking cellphone, may nag-notify na dito guys o katulad nito guys. Ito po, ayan po. May mga nag-notify dyan guys na home credit update na ang aking home credit daw ay may na-transact na ganitong halaga. So nung inopen ko ang aking home credit account guys, and then tiningnan ko agad ang aking home credit card dashboard, ay oo nga, nabawasan na ang aking credit limit from 20,000 pesos naging 18,602.50 pesos na lang po. Nabawasan na po siya ng 1,300 something. So scroll down natin guys para makikita natin yung mga unauthorized transactions. So ito po yun guys, so sa may transaction history. Itong dalawang nakapinding guys at parehong Lazada. Kababayad ko lang po ng aking utang guys noong May 17. At ito po yung amount na binayaran ko guys. Pagka May 27 ay may pumasok na pong mga unauthorized transactions. So ito na pong dalawa na to. 1,000 pesos pa itong una guys. At itong pangalawa ay 397.50. Kagigising ko lang po talaga sa oras na ito guys. So kung mangyari po ito sa inyo, ito ang dapat nating gawin. Kailangan nating i-lock ang ating card. So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano i-lock ang ating home credit card. I-click lang natin itong manage. And then click natin itong lock my card. And then click natin itong yes, lock my card. At ayan po, may mag-pop up na lock. And then mag-notify din ang home credit dito sa harap ng ating cellphone na naka-block na ang ating home credit card. At ganito na po ang setup kapag naka-lock na po ang ating home credit card guys. At pagkatapos kong nilock ang aking card guys, ay tinawagan ko kaagad ang customer service ng home credit.
So dito po natin makikita ang contact info ng Home Credit guys. Scroll down lang natin and then pindutin po natin itong contact us. So ito po yung contact info nila guys. Ito po ang kanilang messenger account, ang kanilang email, kanilang website, at ang Home Credit hotline. So itong Home Credit hotline ang tinawagan ko guys. So nung tumawag na ako, ay nakausap ko agad ang kanilang agent at tinanong ako kung kailan ko daw huling ginamit itong aking card, at tinanong din nila ako kung kailan yung last payment ko, at tinanong din po nila yung mga unauthorized transactions guys na pumasok, kung talaga bang hindi ako ang gumamit sa mga yon, at kailangan daw ay permanent block na po ang aking card, papalitan daw ito ng bago. So yun guys, sila na po ang nag-permanent block ng aking card. At ang sabi nila sa akin guys, tatawag daw ako ulit sa kanila kapag na-confirm na po yung transaction na pumasok sa aking account. Kasi nakapinding pa daw eh. Hindi pa raw nila mabigyan ng action kapag nakapinding pa daw ang transaction. So yun, pagkatapos ng aming conversation, so nung tiningnan ko ulit ang aking Home Credit Card account, ay naka-permanently block na po siya at may panibago na po akong card na paparating. Ito na po yun guys. So yun, pagka June 5 guys ay dumating na po ang bago kong Home Credit Card. So nung tumawag na ako ulit sa kanila guys, dahil confirm na po na na-credit na po yung dalawang unauthorized transaction sa aking account, kailangan ko raw magpasa ng dispute resolution para ma-refund daw yung pera. Pagkatapos ng aming conversation, nag-send kaagad sila ng dispute resolution form sa aking email address. Pilapan ko daw yun para i-send sa kanila para maimbestigahan daw ang aking concern. Napakahirap ang proseso guys, ang daming fill upan. Tapos ang result pa daw niyan guys ay umabot pa ng mula 30 days hanggang 90 days. Naku, marirefund pa kaya yun? At alam nyo guys, mabuti na lang na nilak ko kaagad ang aking card dahil kung hindi, naku, maubos talaga ang aking credit limit dahil ang dami nang nagsusunod ng mga unauthorized transactions na pumasok. Nakakatakot po talaga. Babayad po tayo ng malaking halaga na hindi po natin napakinabangan. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo at may nakuha po kayong idea. Paki-like na lang po sa video ito at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po ang iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye. God bless us all.